Hello, magandang gabi po. Ayan, hello. Ito na naman po ang inyong favorite American Colony Trader sa ating panibagong live bago magpasko sa ating kapuluan. Ayan, hinihintay ko lang po ang aking co-host, ang biological woman of the year na si Jenny. Ayan. Ayan. Aray, ang ingay. Lakas ba? Lakas ba? Girl, parang yung tutuli ko lumabas ng tenga ko. Merry Christmas, Tenga! Hello everyone! Kamusta? Kamusta yung mga... yung pasimbang gabi pa lang yung iba. Yung iba Oo. tapos na. Yung iba tapos Yung iba na. pasim... Yung iba, mm. Ikaw pa, Joey, anong kaugalian mo nun? Anong oras kapag nagsisimba pagsimbang gabi? Yung gabi talaga o yung mag-uumaga? Yung 4 a.m. Madaling Ah, araw. yung ginigising. Yes! Oo. Eh, di Ayun. ba Yan pag talaga yung ano ka? nakalikahan naming Hmm. magpipinsan. So, maglalakad kami galing dun sa bahay namin papunta sa simbahan. Ayun, ng madaling araw. Ayun. Mm. Ano, yun talaga yung ano, yun talaga yung nagbibigay ng Christmas vibe. Kasi makikita mo maraming taong naglalakad, papunta ng simbahan, ganyan. Tapos pag malapit ka na sa simbahan, amoy puto bumbong, bibingka, ganon. Tapos Malamig, pagkatapos ng simba, ayun, yung may ano, yung parang fiesta vibe ba? Ayun. Every malamig morning. pa rin ang simoy ng hangin. Ngayon, oo. Yes. Oo, Dati malamig. kasi ako noon, lumaki ako sa Novaliches. Mm-mm. Malamig talaga doon eh. Noong panahon Oo. noon kasi nga Fresh pa yung wala pang hangin masyad eh. Mm-mm. noon sa Novaliches. So, kasi ano kami, parang likod ng Fairview, wala pang mga bahay-bahay Oo. masyado. Oo. So, actually papunta lang ang Bulacan yun eh. Yes! Papuntang Oo. Bulacan. Oo, Yeah. malapit na sa amin yun. Tapos, tapos yun, kasi doon kami malapit sa bayan, din sa Villaverde noon. And then, kami rin noon, madaling araw. Pero kasi ako, nung nandun na ako sa Manila, ang ginagawa kong simbang gabi yung 8 p.m. Ah, Kasi sa San oo. Beda yun eh. Oo. Kasi meron akong friend, ano siya, parati siya yung batang pastol. Tapos sila yung kumakanta. So malandi-malandi siya. Siyempre, ako ay isang batang pastol. Ganon. Girl, tapos, syempre, mga bagets-bagets, so, soprano yung eksena Oo. nila. Ako ay Tapos yun yung parating inaabangan kasi doon, yung mga batang Oo. pastol. Oo. Sa San Beda, doon sa San Beda Chapel. Tapos, ganoon ang leveling nila. Kumakanta sila ng mga ng Oo. mga magaganda. So, Mm. parating ganyan yan. Inaabangan parati kung sino ang batang pastol. Luckily, yung friend ko, siya yung nabunot. Mm. Mm. Yeah. Mm. So, nasa Pilipinas ka ba ngayon? No, wala pa ako sa Pilipinas. Siya po ay kasalukuyang Corny. nilalamig sa China. Hmm, loka. Hmm. Ayun. Ano pag-usapan na natin ang mga pasabog nitong mga nitong Hmm. nakaraang araw, kahapon, ayan. Ano raw ang topic ngayon? Ang topic po natin ngayon, na itago na lamang po natin yung sa title na ang malaki ay malaki talaga. Ang malaki ay hindi na kailangang magmalaki. Yes. So, Yes. umpisahan natin, Mm. no? Sandali tanong ni JR, wala ka na sa Europe ni Sas? Ay, Ano ba? Saan ka ba? Saan kuweba ka nakatago? Ano ba? ano ba yung mga tanong ninyo? Parang ano ba kayo? Nag-drugs ba kayo ng isang taon or more than a year tapos ngayon lang kayo nagising? Ano ba kayo? Nakoma ba kayo? Ay, Anyway, nakoma. Sabi, alam mo live ba namin, to? Kung live aakyat na ako, sino ba si Crank Brothers? Ba't niya gusto umakyat? Ba't gusto mo umakyat? Baka mamaya magpakita ka ng noches sa... oo, Paliwanag ka muna sa barangay. Ba't mo gusto umakyat? Okay. Ano ang unang malaki na hindi na itatago? ano ba?
ba? O yung ano ba to? Alin? Yung, Yung adjustment, yung, ano ba yan? Kwento mo nga yan. yung Y- anong malaki na hindi natatago? Yung increase ng unprogrammed appropriations. Okay, ipaliwanag mo nga sa amin kung ano ba yung unprogrammed appropriations. Well, ang tawag dito, si ano kasi, si Coco Pimentel, meron siyang he's taking the the job of the opposition, criticizing current policies or whatever sa mga discussions sa Senate and whatsoever. Mm, May na-raise kasi si Coco Pimentel na mm, sabi niya, yung yung proposed budget kasi is only 5.4 5.7 trillion pesos. lang However, naman. Char. lang naman ganyan. However, because nung napag-usapan na-deliberate na and whatsoever ganyan. Nagkaroon ng during the BICAM, yung BICAM po kasi ito na po yung pag-uusap nung House of Representative at saka nung Senate tungkol Mm, dun sa sa certain na batas na kanilang ipapasa. So ang purpose ng BICAM is to reconcile the differences nung Senado at saka nung Kongreso. So dahil ang budget ay isang batas, meron din siyang bicameral session. Nag-undergo din siya. Well, yung una kasing question dito is, nung nag-bicam, bakit doon nagkaroon ng pagbabago tungkol sa appropriation? So ang sabi ni Senator Coco Pimentel, ang napag-usapan natin is 5.7 trillion. Ngayon, bakit yung natapos ay naging ito ay 6 point something trillion. In-account nila yung 500 billion na increase sa unprogrammed na appropriations na according to Senator Pimentel is supposed to be unconstitutional. Kasi ang sabi niya dito, dapat kung ano yung budget na pinropose ng presidente, hindi ka dapat lalampas doon. Hindi ka lalampas mm, doon dapat. So, mm, ngayon si Sani Angara, which is the chair of the Committee on Finance ng Senate, sinabi niya, hindi yan unconstitutional. Sabi niya gano'n. Okay lang na mag-increase kasi pwede ka lang hindi mag-increase sa program. Pero sa program, pwede ka lang mag-increase. Ganyan. mm. So ngayon nagkakaroon na ng dito ng mga maraming katanungan, maraming issues, ganyan-ganyan. Kasi doon sa unprogrammed na appropriation, supposedly as explained by Yusek Goddess Hope Libiran, nag-comment kasi siya doon sa isa kong post. Sabi niya, Nagtuos kayo. nagtuos, Nagtuos kayo. nagtuos kami doon. So ang sabi niya doon, ano daw ba yung, sabi niya, hindi yung unprogrammed kasi, hindi mo talaga sinasama yon doon sa national expenditure. So, sige, okay na, I'll take whatever she said as it is. Total, taga DBM naman siya. So, focus na lang tayo dun sa unprogrammed funds. Sino ang nagpo-propose nun? Di ba ang nagpo-propose niyan kayo, DBM, at pinopropose niyo yan, kasama niyo yung presidente? Ang proposal ninyo for 2024 is only 281.9 billion pesos. At pagkatapos, ang na-approve as confirmed by Yusek Hope din is 731 billion. So that's almost 500 billion increase. Sandali nga. O ikaw, Crank Brothers, gusto mo umakyat ka, mag-request ka. Okay, tuloy, Joe. So ngayon, ang tanong doon, bakit in-approve ng presidente yung increase na hindi naman niya pinropose? Diba? Kasi di ba dapat ang may karapatan lang mag-propose sa budget yung presidente? Ayun. Ano ba So si yun yung Martin? question ko doon. Ano ba si Martin? House Speaker, pero hindi Ha? House Speaker pala siya?
Ayun, so anyway yun. So yun naman yung pinagagalingan ng mga tao na sa akin naman kasi, well, I appreciate Paano, ano, no, Yusek Hope explaining things and clarifying kung ano yung 5.7 at saka yung ano, yung unprogrammed funds. Ano yun? kasi may nagtanong ko ano raw yung kinakain ko. Ito po. Ah, taray, matcha kineme, no? This is one of the best chocolates you'll ever taste. Talaga ba? Ever. Nama Yeah, girl. ko, Girl, para siyang ano, girl, para siyang butter. It melts in your, parang, as in, para siyang, para siyang Royce. ayan, oh, ayan. Oo, Ano yan? merong ganyan Ano yung to eh? Royce eh. Japan. Masarap siya, girl. Oo. Okay, go. Ayun. So, yun nga, yun yung question doon. So, parang pwede pa lang mag-propose yung, I mean, 'di ba? Ang proposal ng presidente 281 lang eh for the unprogrammed funds. Pagkatapos na dagdag-dagdag in-accommodate yung kasi Sandali, may sandali, Joey. Yung program funds, saan gagamitin yun? ang sabi ng ano, okay, ang definition ng DBM sa unprogrammed funds ay ito, teka. Kasi baka naman may paggagamitan. Appropriations refer to standby appropriations that are also proposed for legislation and granted by Congress. But unlike Mm. new general appropriations, this may only be availed of when any of the following conditions are present. Revenue collections exceed revenue targets, new revenues are collected, approved loans for foreign assisted projects are secured. Okay. Ito yung nakalagay dun sa introduction nila for the 2024 proposed new general appropriation. So for this one, ang pinropose lang ng DBM is 281.9. So kumbaga parang sa explanation din kasi ni Yusek Gade, sinabi niya na yung appropriation, yung unprogrammed appropriation is actually ay parang a backup appropriation. So iba Mm. naman daw yun. Meron pa siyang mga requirement na kailangang i-meet before ma-release yung mga ganong klaseng budget. At meron siyang mga kailangang meron siyang standard na pagdadaanan. So kumbaga parang hindi naman daw porket nandyan yan ay ibig sabihin ito ay magagastos or ito ay may kaperahan or something. So, But still, bakit kailangan ay, lagyan ng ganun? Bakit kailangan lagyan ng ganun? For what? Kung hindi naman pala gagamitin. yun nga, hindi ko rin alam kung para saan siya exactly. Di ba? Kasi, Na parang, parang, the way I okay, understand naglagay ka na, it, hindi ko mm, siya maintindihan, girl. Naglagay ka na ang program funds. mm, Saan nga siya gagamitin? Kaya nga hindi mo alam kung saan siya gagamitin kasi ang program. So halimbawa, nagkaroon ng pera, na-reach, mm. di ba sabi nila, ma-reach yung pera, o ngayon, meron ka dyang, magkano? 700? Ay, ano, ngayon, 731. O, meron 731 kang ang 731 program. billion. Mm. So meron kang 731 billion. Ngayon, di ba may conditions kung kailan siya pwedeng gamitin? Mm. Kung ma-exceed ang, Ang revenue target, meron daw bagong revenue collection, tapos merong bagong mga approved loans for foreign assisted but, projects. ha? Baka ano yan, girl. Baka ito yung pwede mong utangin hanggang 700. So, para Mm. siyang debt ceiling. Para siyang debt ceiling. It looks like it. It looks like it. Pero Pero yun the nga, thing kasi is, parang ang pero ang ano pa rin yan, Joey. Let's say, so pwede ka umutan ng 700 plus. It doesn't matter kung ano yung pag-uutangan mo, gano'n? ito nga yung question. Kasi sa proposal nila, they were able to, as I
understood it, kasi ang proposal nila is 281.9 billion. Mm. This is very very low compared dun sa na-approve na 731. So ibig sabihin, sufficiently justify ng DBM at ng presidente na ito lang dapat yung program funds. Ito lang yung maaaring targetin considering number 1, number 2, number 3. Yung revenue collection exceed revenue targets, new revenues to be collected, tapos yung approved loans. Hanggang 281 na levels lang. So ang tanong, bakit nag-accommodate yung presidente ng up to 731 billion? Ayan Diba? ang malaking katanungan Yun ang, ng bayan. Bakit nga oo. ba? Ayun. So, yun ang malaking hindi maitago. Mm-mm. Anong masasabi ko dyan? Well, naghihintay pa rin kami ng resibo ng MOOE ninyo. True. Mga bakla, kasi malaki yun. Halimbawa, tanong ng bayan, 1 week na lang po. 1 week na lang po matatapos na ang taon. Mm-mm. So, ano na po mangyayari dun sa sukli, sa Sa traveling expenses ninyo! Diba? you said it. Yung House of Representatives, 39.7 million lang ang traveling expenses niyo, pero meron kayong 2.066 billion na budget. So, sa Correct. makatuwid, meron pa dyan mga 2.027 billion. Mm-mm. So, ano na pong mangyayari dyan sa sakli? Ibabalik nyo ba? Paghahatian nyo ba? Gusto lang naman po namin ma-inform kayo naman. Kung hindi naman po sa pagmamalabis, 'di ba? Na hindi naman sa ino-oppress, kung wag naman po kayo sana ma-oppress, hindi naman po namin kayo ino-oppress or nagtatanong lang din po. Pero sabi ni Attorney Migs, kung gusto mo raw makakita ng resibo, sasamahan ka daw niya sa COA, DPWH, at saka sa kung anik-anik pa para makita Ito mo naman raw ang resibo. si Mix Nograles. Alam mo, Mix Nograles, huwag mo kami baklain. Girl, huwag mo kami baklain. Alam namin, Gawa tayong tanga ni Attorney Migs eh. Attorney Migs, alam mo, wag mo kaming baklain. Diyos mio. Bakla, Migs, alam namin kaya mong sumubo, no? Pero wag mo naman kami pasubuin ng mga bagay na bakla. Diyos ko. Bakit kailangan mo kami, alam mo, Migs, hindi lang ikaw, hindi lahat ng tao, Bob, hindi lahat ng Pilipino ay bobo. Okay? Alam din naman yung iba sa amin, ganyan. Kung meron ka talagang liquidation, girl, meron kayong yung file sa office mo. Bakla, ano ba naman yung, okay, wait a second, I'm just gonna ask my assistant to email you. Or, Mm. or bakla, i-upload mo yan sa iyong, saan? Sa Facebook mo, pwede mo siya i-upload sa Sa Facebook page mo, niya. sa page Dami-dami niyang mo. followers sa TikTok. Sa Diba? TikTok, bakla, it's just, kung meron ka talagang accounting, liquidation with resibo, proper disbursement, may record, etc., bakla may file ka niyan sa computer. Ano ba yan? Mano-mano ba kayo? True. Ano ba kayo? Kasi Mano-mano ba nakakatawa. kayo? Ledger pa ba kayo? Ledger pa ba dayo? Ledger pa ba dayo ang ano ninyo, ang proseso? Or bakit kailangan pumunta ng DPWH? Ano kinalaman ng DPWH sa liquidation ng MOOE mo, bakla? Diyos ko, True. Migs. But, Alam mo, diba? Migs, Ba't nasa kanya alam yung mo, files? Migs, pasubo ka pa lang, nakailang lunok na kami. Kaya nyo yun? Hindi mo pwedeng isend nyo na lang, or pwede kang gumawa ng Google Documents, di ba? Nakaloka to si Attorney Migs. Meron pa nga siyang mga nakakatawa to. Kasi nagpost to ng mga achievements niya for 2022 and 2023.
Tapos ang tawag dito, sabi niya naka-receive raw siya, ang kanya raw funds for infrastructure projects ay 130 million for 2022 and 130 million for 2023. Box. Tapos yung mga pinost niya na pinagawa niya, 6 na basketball court. Wait lang, girl. Anong meron siya? 100? 30 million worth of infrastructure projects for 2022 and 130 million for 2023. So naka 200 bilang congresswoman, Sandali naka lang. So, 260 million na siya. So, saan galing yung pera? I do not know. Baka kinubra niya sa share niya sa, di ba, sa siya kukuha Sa ng traveling ibang pera, kundi sa House of expenses. Representatives, di ba? Sandali paano ka nagkaroon ng funding for infrastructure? Wala na yan. Hindi ka naman DPWH, girl. Correct. Paano siya nagkaroon ng funding? Congresswoman siya, trabaho mo? Trabaho mo na magpatayo ng infra? Nasaan yan? Hindi, nasaan yan? Sa Constitution. Pakita nyo nga sa amin, nasa ba yan sa Constitution? Na trabaho ng isang mambabatas magpatayo ng infra. Di ba implementation yan? Hindi naman yan, Correct. di ba executive work yan? So, paano ngayon siya nagkaroon ng budget for infrastructure? Sino nagbigay? Paano? Bakla. Yun daw siguro yung sponsor niyang project. Pero, paano niya i-sponsoran nga, girl? Anong proseso yun? Ewan ko sa kanya. At buti ba sana, itong hocus-pocus na to, buti ba sana kung nakapagtayo ka ng something that is really meaningful to the lives of athletes. Ano itsura ng basketball court? Siya existing na ng mga basketball court. Alam mo yung sa mga barabarangay. Pagkatapos, nilagyan lang niya ng bubong. Tangina, girl. Yung mga basketball courts, project na yan ng ng sangguniang kabataan Trots. Saka ng mga barangay, di ba siya napupunta kadalasan yung mga budget nila, basketball, covered court, basketball court. Tapos congressman ka, yung pa rin yung trip mo. Again, Migs. Pakita po sa amin sa batas kung bakit merong infra projects ang mambabatas. Ano ba yun? Paano ka nagkaroon ng funding? Hindi ka naman DPWH for infra. Baka yan yung share niya sa budget ng HOR. Ha? MOOE niya, 122 million? Kapal naman ang mukha mo, girl. 130. For 1 year lang yun, ha? For 1 year lang yun, ha? For 1 year lang. Oo, for 1 year lang. Ayun. Kakaloka si Bakla. O di pakita po ng procurement. Ikaw di ba? Hindi ko magets. Kasi hindi ko magets yung mga ganitong patakaran, no? Kasi this smells like pork barrel. True. Yes, it is. Diba? Ayun, if it walks like a duck, quacks like a duck, poops like a duck, it's a duck. It's a duck. Ducks. It's a duck. So, haya na naman ang malaking hindi maitago. Oy, sandali ni Piping Dilat. Sabi ni Piping Dilat, nag-submit ang Congress. Anong sinabit ng Congress? Ito yung niya, Ito yung sample nung basketball ko. Parang, dapat dinaman yun. Dinaman yun naman na sa pintura yung background nyo dyan. Sandali lang. Di ba lang? Bandal pa. O, diba? So, sa barangay. So, kabubukas pa lang ay vandal na? Oo. Diba? Bandal na. Nakakaloka. Ayan,
Ito pa isa. Ito pa isa. Ayan. O, di ba panay tarpaulin sa likod? O, ito. Well, I O. want to know the procedures no ng mga ganito dahil I believe that this is a waste of money. Ah, No, ito mga basketball courts na ito dahil this is a non-generating, this is not an income generating project of the government. ah, ah. And, Oh, aminin niyo, oo. may rent yung basketball court na yan? Wala. So this is just like nothing. Mm-mm. Ilang basketball court ba ang kailangan ninyo, girl? Kano? Ah, 122 million? Okay. true. Diyos mio. Wala Project na na 22 SK, million. sabi ni Chris lang project ng SK, hindi ng congressman. O kapit kayo. Kasi kasama sa achievement niya yung Inter-Barangay Sports Festival. Hindi, alam mo kasi itong mga to, no? Ako, Migs, foul ka doon eh, nung sinasabi mo yung, oo, project ng SK yung mga basketball. Actually, itong mga basketball court na ito, putang ina. Mga bakla, ang SK natin, ang tagal-tagal na. Kung yung bawat isang SK, ilang-ilang years bang SK? Ilang years sila? 3 years? 3 years din sila, di ba? Oo, pero napapostpone rin sila eh, kasi di ba pagka minsan kinakancel So yung may barangay budget yan. election, so Di nag-hold ba over sila. may budget Mm. yan. Mga bakla. Kung yung SK ninyo, eh magtapatayo pa lang ng basketball court. Anong ginawa nila dun sa pera nila noon? Pero, Bakla, yung basketball court. Ano yung bawat bagong SK, may bagong bagong basketball court? basketball court. Wala na kayong kalsada, basketball court na lahat. Ayan. Di ba? Na parang, Diyos mio, hindi mo kailangan ng basketball court ng bawat isang barangay dahil that is an inefficient use of money. Oo. No? Ang ano pa doon SAS, kasi ang representation kasi ni Migs is Filipino athlete. 'Di ba mga athletes yung ano niya eh. Ano nga ang PBA? 'Di ba parang pambansang kinemeng atleta, PBA party list. Pwersa ng bayaning atleta, 'di ba? Hmm. Yun yung ano niya, yun yung representation niya. Ako sa totoo lang, ako bias ko yung sports eh. As in talagang I'm very willing to pay taxes para masuportahan yung Hmm. sports. Kasi I really think that it teaches our youth certain values na importante talaga sa pag-develop ng personalidad ng kabataan. Kasi True. you look up dun sa mga nagsipag, may matinding hard work, disiplina in order to achieve glory. Yung mga bata, pag nakikita nila na yun na parang, wow, merong kang hero, 'di ba? Importante yun eh. Meron kang nakikitang parang kakulay mo, kaitsura mo, pagkatapos world champion, ganyan. Yun, for me, it's really very important. So sa akin, okay sa akin yung sports as an advocacy na meron talagang napakarami talagang intangible contributions niyan sa consciousness ng mga Pilipino. Ngayon, ikaw, Migs, yung basketball court na yan, meron ba siyang ambag sa bayaning atleta ng mga Pilipino? Saka, Diyos mio, bakit basketball court? Diyos, Yun ang, oo. inaano ko, na parang, girl, Mm. If, bakla. if Attorney Migs wanted to improve yung, if she wants to improve yung status ng Philippine basketball dito sa Pilipinas, bakit hindi covered court ang sagot dyan? 'Di ba? Ang sagot dyan, National Sports Program. National Basketball Sports Program. Hanapin natin yung mga matatangkad na Pilipino.
ipa-basketball clinic natin yung mga yan. Ganyan. O, di ba? Para makuha natin yung yung most agile, most athletic basketball player na possible. Hindi, Di ako ba? talaga para, Diyos mio, Diyos ko Lord. It's 2023, magto-2024 na mga bakla. Mm. Baka, makakapagpadala na baka in our lifetime, makapagpadala ng astronaut sa Mars. Yung mga politiko natin, ang iniisip ba na project, basketball court sa barangay. Girl, 500 billion na ayuda. di ba 500, parang itong basketball court na ito, no? Um, unang-una, hindi mo kailangan ng, Diyos me, how many, you don't need, you don't need a basketball court in every barangay. Mm. That is such a waste of money. Okay? Mm. Ang kailangan mo lang, ang kailangan mo kasi diyan, you need to kasi girl ha, alam kong bakit hindi maganda tong basketball court in every barangay. Baka tumatanda ang mga tao sa barangay. Mm. Ano ba sa tingin nyo sa barangay? Forever may bata. Mm. Kaya nga itong mga ganitong mga sports facilities na ito, this is a citywide project. Okay? This is a citywide project. Siguro, kung gaano kalaki yung city mo, magkakaroon ka ng tatlong multipurpose sports Mm. hall. Depende kung gaano kalaki yung city mo, no? Kasi Mm. hindi naman. And then everyone, kasi ano yun eh, it's like a mall eh. Mm. No? It's a way to gather people or a public park, ganyan. It's a way for people to Mm. mingle, etc. Mm. So, ewan ko, this is an effect of poor planning. I'm pretty sure. And of course, kickback. Umaming ka, Mm. Migs. Wala kang kickback. Hindi mo nga mapakita yung resibo ngayon. At sabi, samahan sa COA, pupuntahan ng DPWH. Diyos ko, Pagagastusin pa Lord. tayo ni Attorney Migs ng plane ticket papuntang Davao, ano? Oo. Para Alam lang mo, sa Migs, resibo. kung may resibo yan, wala ba kayong Excel, Excel Oo. file? Or hindi nyo ba pwedeng i-scan yan? Or bakla? Anyway, ito isang malaki na hindi mo maitatago, Migs. Walang walang resibo ang MOOE ninyo. Wala kang mapakita. Bakla, ang may papakita, hindi magsasabi, pumunta ka dito sa opisina ko. Hindi ganun yun, girl. True. Ito naman Oh, silip, parang hindi naman lawyer. Ini-etchos mo pa kami. Wag mo kami baklain, Migs. true. Nakakaloka. On a larger scale, syempre ito, individual na legislator to, tas ganyan siya mag-isip. Pero in larger scale, yung budget natin for 2024, ganun din yung ganun din yung direction eh. Yung basketball kasi, I'm pretty sure kaya yan pinili ng mga politikong kasing babaw ni Attorney Migs Nograles. Kasi, yung covered court, dyan nagmi-meet yung mga barabarangay, yung mga, kunwari magba-volleyball ang mga, ganyan. Dyan sila nagaan, parang playground. So, dyan nagkikita-kita sila for leisure. And I'm pretty sure, kaya yan pinili ni Attorney Migs kasi gusto niya na pag nagkita-kita ang mga tao, ang makikita mukha niya. Ganun Oo, eh. malamang, Notorious rin. malamang nandun yung pagmumukha niya, donated by Migs Nograles. Correct. Oo. Notorious tong mga Nograles na naglalagay ng pangalan sa mga project sa Davao. Ganyan ang reputasyon nila. So, Talaga, umamin ka na, Attorney Migs. Mm-mm. talaga. Yes. Mm-mm. Ganon. O, ang kapal pala ng mukha mo, Migs. Nandun yung mukha Oo. mo. Hindi mo pera yan, girl. Correct. Oo. So, yun, Yun, so, yun, yan talaga yung intention mo. Yan talaga yung intention mo. Gusto mo talaga magpasikat. Gusto mo umepal. Eh, girl, mm, Migs Nograles. Nakita ko yung profile mo, nag-aral ka sa ibang bansa. May nakita ka bang basketball court sa mga pinuntahan mong bansa may nakalagay ng pagbumuka ng politiko? Wala, mm, di ba? mm, Yun ang may dignidad
na public service. Ba't hindi yun ang gayahin mo? Ba't kailangan yung pagmumukha mo nandyan? Anong feeling mo pag jajakulan ka ng mga basketball player? Porn ka? Girl, tigilan mo yan, girl. Sabi ni, since panahon ni Boy Nograles, laging may signage ng pangalan niya. Yun na nga, ang baboy. Naloloka ako sa kababoyan ng mga to. Na parang, alam mo, karamihan ng mga kape ko nga sa mga politikong to. Di ba travel kayo ng travel ng ibang bansa? Nakakita ba kayo ng mga public utilities na may pagmumukha ng politiko? Wala, di ba? Yun yung may dignidad. So, bakit ayaw niyong gawin yung parang first world ang Pilipinas? Bakit gusto niyo yung mga pagmumukha niyo nandyan at claim kayo ng claim na project niyo yan? Hindi mo project yan. Project yan ng gobyerno. Bakla. True. Hindi mo Kaya pera yan. Siguro ilagay mo pagmumukha mo dyan kung pera mo yan, Migs. Hindi mo pera yan. Hindi yan galing sa kitay mo. Siguro matutuwa ako kung sabihin mo, nag-blowjob ako ng ilang lalaki para makapagpatayo ng basketball court. diba? Yun, pwede yan. Pwede yan, Migs. But this is not your money, Attorney Migs. So, Kita nga. Tas sobrang kita mo kadiri. kita mo Sobrang kadiri po. Kita mo yung pagtrato niya dun sa taxpayer. No? Yung nagtanong sa kanya, may resibo yung MOE mo. Ano sabi niya? Gusto mo samahan Pumunta ka kita. Pumunta ka dito. I will personally assist you. Ganyan. Sasamahan kita sa COA, DPWH, Kenemer, ganyan. Migs, amo mo, yung nagtatanong sa'yo kung may resibo ka. Yung mga kasambahay mo ba, pag tinanong mo yung kasambahay mo, asan yung resibo nitong grocery? Pag sinabi sa'yo ng kasambahay mo, pumunta ka dito, gusto mo samahan kita. Gusto mo ganunin ka ng empleyado mo? Migs na to, empleyado ka lang nung nagtatanong sa'yo, Migs. Kapal lang pagmukha mo. Totoo. Ngayon, ganun nga yung nila, ganun yung, kumbaga parang, alam naman natin yung punto mo dyan sa basketball court na yun. Gusto mong bigyan ng maliit na pagkakatuwaan ang mga tao. Pero, wala ka naman talagang intention na mapabuti ang sports dito sa bansa. Yung mga na yan, yung mga basketball court mo na yan, limos yan. Hindi mo naman, wala ka talagang intention na na mapabuti ang sports o makahanap ng susunod na Manny Pacquiao or isang hero figure sa sports, 'di ba? Ito na. Wala ka naman talagang intention na gano'n. Ito na tama ka din, Joey, dapat meron yung national program. Saka bakit basketball lang? Di ba? Tama sinabi mo, multipurpose sports facility. Correct. That's a more efficient use of the money. Di ba? And prioritizing indigenous sports. Pwede kang may pang sepak takraw. Marami tayong indigenous sports Di ba? Na kasama sa palarong pambansa. Di ba? Na eksena. Tapos, actually, alam mo, ang top natin na sports, Joey, alam mo kung ano? Gymnastics. Ang mag-excel tayo, ayun yung Bakla, nakikita mo yung mga baklang, yung mga nababiral. Oo. Sabi ko, putang ina, Yung mga nagkakaroling, tapos nagsisplit, yung mga yung talaga, di ba meron ng uso ngayon, yung nag-challenge sila ng somersault, ng emerald, tapos puro bakla. Sabi ko sa mga bakla, sabi ko meron tayong future sa gymnastics. Diba? Yung Yulo brothers ngayon, yung kuya niya, si Carlo Yulo, patambling-tambling lang daw yan sa Lunete nung una. Ganun. Ayan, so naka-discover siya. Ayan, diba, ang galing-galing. Diba? Hindi totoo yan. Pag pumunta ka sa mga kasi ako, lumaki ako ng sa Sampaloc, sa looban. Maraming magagaling mag-gymnastics.
yung mga sa mga mga kalye-kalye, actually yung mga Oo. street children, magagaling silang Oo. Mm. mag-gymnastics. Sabi ko, yun yung untapped eh. Sabi Alam mo niya, kung bakit ayaw yung, alam mo kung bakit ayaw yung, ayaw i-develop yan. why? Sabihin ko, gusto ko sabihin ko Sig sa'yo, gusto ko sabihin ko yeah. sa'yo, hindi kasi na isusugal. Kasi ang boxing, sugal yan eh. May sugal, oo. May betting na kasama yan eh, no? Na Oo, associated yung, with it eh. yung basketball din. Mm. May Sugal din yung, ending, oo. sugal din yung Odds. basketball eh. Diba? Kita mo, lahat ng Mm. mag-excel tayo, hindi natin dine-develop kasi nga hindi nga sugal. Parang parang swimming. Can you imagine napapalibutan tayo ng tubig? Oo, tsaka Hindi tayo yung mga makapag-produce ng ano, yung 'di ba yung mga badyaw, 'di ba yung bakla ang yung mga gagaling badyaw, oo, diving. Can you imagine? correct. 'Di ba meron na ngang ano na yung physical ano ng mga badyaw is so fit in Built, swimming. built for swimming and diving. Correct. Pero ayaw Hindi natin i-develop kasi nga oo. hindi nga siya sugali. Alam mo naman mga Mm. Pilipino at mga politiko, no? Magi Mm. gagamitin lang nila yung pera ng taong bayan para i-develop ang something kung Mm. pagkakakitaan nila. Mm. Ganyan lang Mm. naman Mm. yan. Di ba True. yung basketball, sugali yan. Mm. Mm. Yang boxing, sugal. Mm. Oh, di ba? Oh, True, tama ako, true. mali. May Kita mo, point ka! ah, Cosmological woman of the universe. yes. Sabihin nyo, di ba? Tama yan, sugal talaga yan. Kaya, True. kita mo, bakit, bakit ang bongga-bongga ng boxing sa atin? Mm. Di ba? Malaki na Lalo na pag, lalo na pag, lalo na pag napupunta ng, yung may mga pay-per-view, oo, yung may mga betting, mga di nakaano ba? na, yung mga Yung may mga malaking betting, venue na, di oo. ba? Mm. Gustong-gusto nila yan kasi nga, maraming pera. Mm. Mga mukha talaga mga pera to, wala, sa tingin mo, ito mga politiko to para sa sports. Mga bakla, tingnan nyo nga yung mga tiyan nyo. Hindi naman kayo nagsusports. Ginagawa nyo lang, ginagastos nyo lang ginagastos ng perang taong bahay, lumalaki yung mga tiyan ninyo. Kasi ano mang gagawin nyo sa perang ninakaw nyo? Ikakain nyo, bibili nyo ng kung ano-ano. O, wala na Mm. kayong panahon na magpaganda ng katawan. Mm. Kaya yan. Sugal yan. Yan ang gusto nila. Yung maisusugal nila. True. Di ba? True. Bakla, tumingin ka sa mga kalye na may mga street children. Ang mga paborito nilang laro, yung mga nag-aano-ano, mga nagsa-summer soul. Di ba? May Mm. nakita nga akong may mga di ba, ang dami-dami nagba-viral yung mga nag-gymnastic sa kalye. Mm. Ayan. Pero, hindi dinidevelop. Bakit? Swimming. Bakla, hindi tayo makapag-train ng swimmer. Bakla, napapaliburan tayo ng tubig. Ano, Sas, meron akong papa-unblock sa'yo kasi umiiyak na to eh. Hmm. Ayan. Papa-unblock ko lang sa'yo ng Ibigay mo yung pangalan. Sino ba yan? ito si G. May. Ayan. Actually, magbibigay ako sa kanya ng mga listahan na nagpapa-unblock na. Kilala ko naman. Okay. Ayan. Basta may certified by Joey. Oo, certified by Joey. Ayan, pipirma. I-endorse ko. I-endorse ko muna sa ano. Ano lang Teka, po yan? Liquidation by certification lang po yan. ang kailangan. Trust and confidence lang. Ito may Ayan. pinost ka dito tukol kay Hey Darian. Ano ba to si Hey Darian? May bago na naman. Sino daw yung ano? Sino daw yung ang pangalan nito? Yung weakest president. Alam mo, Joey, kailangan na nating basagin ang mga kahibangan ng mga taong ito. Okay, alam niyo naman ako, kailangan meron tayong supporting document. So, meron ako sa yung papa-open. I-open mo yan. Ayan. Okay. Feature, ayan, the U.S.
defense industrial base is not prepared for a possible conflict with China. This is from Center for Strategic and International Studies. Ano ang organization na ito? Itong Center for Strategic and International Studies. Saan itong organization na to? Ito ay... Teka, punta tayo sa about niya. Ay, walang about. Ayan, teka. Uh, program. Ito, about. Ito ay, the Center for Strategic and International Studies is a bipartisan, non-profit policy research organization dedicated to advancing practical ideas to address the world's greatest challenges. Kanino siya related? They Tingnan mo are lang sa guided by Wikipedia. CSIS. Is an American think tank based in Washington, D.C. Okay. So, Okay. i-google mo to. CSIS Haydarian. Ayan. CSIS Plus Haydarian. Haydarian. Ayan. Also, Richard Javad Haydarian. Asian Maritime Transparency alam niya yan. Initiative. Alam niya. CSIS.org. So, alam niya to. So, balik tayo dun sa sinend ko sa'yo. So, ang sabi ni Haydarian, ito raw si BBM, ini-insure lang niya na meron tayong, that we are going to negotiate from a position of strength. Ang problema nito ni Haydarian, hindi naman niya dinidefine kung ano ibig sabihin niya ng position of strength. Ano ba ibig sabihin nito, Joey? Halimbawa ikaw, pag sinabi ko sa'yo na ini-insure lang ni BBM na tayo ay in a position of strength to negotiate with China, ano ang naiisip mo sa sinasabi niya? Anong ibig niya sabihin? Llamado tayo. If we're going to talk to China, na tayo yung llamado. Ganon? What does that mean? I-elaborate. Ibig sabihin tayo yung lamang dapat na meron tayong mga cards na ilalabas in order to get a better deal with China. Ganon. Position of strength. Ano ba yung better deal? Ikaw, ano ba yung better deal? Hindi ko ma-imagine. Kasi, I mean, hindi ko rin sure kung ano ba yung gusto ni Javad sa China. Kasi, ano bang gusto niya? I-give up ng China yung claim nila at all? This is the thing, no? I don't understand. Pag mga ganito kasi, alam niyo niloloko kayo. Pag tinanong niyo na yung, pag inisip niyo na yung ibig sabihin ng sinasabi niya. So, ang gandang pakinggan, di ba? Ini-insure lamang ni BBM na we're going to be in a position of strength to negotiate with China. So, ang end goal pala ay ano? To negotiate with China. Gusto mo lang na you are in a position of strength to negotiate. So, anong measure na ikaw nga ay nasa position of strength? Kung ano man yung position of strength na yan. What's the measure? Military?
Ano I ba? don't know what is Leverage the sa measure? economy? Ano? Parang saan banda tayo? Saan banda tayo magkakaroon ng position of Hindi, strength? kasi ito bang binubungangaan mo ang China? Is it a position of Mm, strength? of course not. Mm. Diba? So balik tayo dun sa, syempre ang ano nito is, when you talk about strength in Mm. international relations, it will all boils down to whether you have material capabilities. Mm. That's it. You should be able to have material capabilities. Otherwise, drawing yung mga pinagsasabi mo. Correct. So ngayon, of course, sa mga indicators ng material capabilities ay military. Mm. So ginagawa nila ngayon, anong ginagawa nila ngayon? Bumibili ng gamit, ganito, Mm. ganyan, ganito. Okay. So pag bumili ka na ng mga ganyan, how, how will it affect the negotiation? True. Have you ever asked that question? So Mm. how will that affect the negotiation? O meron kaming dalawang Coast Guard cutters. Okay? So ano nang gusto mo sa deal? Gusto ko 90% akin. Ha? So China, listen to me. I have to Kasi ganun ganun. meron ka na lang dalawang HIMARS rocket, gusto mo 90% na sa'yo. So, so, so ang nangyayari, you would like to threaten China na if Uh-uh. you're not gonna give me 90%, Uh-uh. gusto papasabugin kita. Ano ba? Kaya nga itong mga to ay hindi mo maintindihan kung ano ang kanilang gustong sabihin. Mm. Pag, pag ano talaga, pag aanga-anga ka, may impress May ka, di ba? ma We should ma be, ma ano ka. we should be in a position of Mm. strength. Bakla Mm. parang ganito lang yan eh. I wanna be in a position of I wanna be in a position of making you feel I have a big dick. Yun eh. Pero girl, Jutay ka. kung jutay ka, 'Di ba? tapos ano yung bigla siya naging pro BBM? Oo. Oo, agree na nga siya sa mga foreign policies ni BBM. Joey, ito hindi ko maintindihan. Okay? Yung military natin achieve strategic victory over CPP and PA. Mm. Namatay talaga yung mga sundalo natin. Ito sa victory paid by blood. Mm. Pero gusto nila makipag-peace talks. Mm. Dahil ayaw na raw nilang ng gulo. Ito sa China na wala pang namamatay sa atin, ayaw nilang makipag-deal. Oo. Gusto nila In a position of position of strength. 'Di ba? sa doong nanalo ka ng military victory, ayaw mong i-claim yung victory mo. Oo. Gusto mo pang umupo kayo sa lamesa, baka pwede pa nating pag-usapan. Pero ito Oo. sa China, wala pang namamatay sa atin. Ayaw mo Gusto na pakiusap. natin. Ano yung gusto mo? After 30, ilang years na ba yung si PPNPA? 30 years? After 30 years? 54 years. So after 54 years, Mm. magpapatayan tayo. Mm. And then, Tapos balik eventually, tayo sa negotiating table. negotiation table. Mm. It doesn't make any sense. True. True. It doesn't.
doesn't make any sense, girl. Mm. Kita mo sa Hidaren, wala siyang sinasabi tungkol sa CPP-NPA. Oo. Di ba? Ika-cut off mo na nga lang dapat yung ano eh, yung sa CPP, NPA, NDF eh. Kumbaga, ito yung big dick move eh, di ba? Kasi, tapusin mo na lang eh. Ang laki ng, Tapusin mo na lang. ang laki, hindi, dito kasi, sa CPP-NPA, ang laki talaga ng bayad ng military. Mm. With, Diba? girl, Last blow na lang. Last blow na lang yung iniintay. Di ba? tapos, tapos binigyan mo pa siya ng pagkakataong mag-regroup. Ayan, naanuhan ka tuloy sa Di ba si Batangas. PBNP, NDF? Yun yung moment na dapat wini-wield mo yung big dick mo eh, di ba? Di ba? Kasi nga malaki nga. Kasi Kasi nga nga malaki nga. Oo. Kasi ito yung sa ano, itong sa ano, sa South China Sea, West Philippine Sea issue. Yung parang di pa tumutubo yung nuts mo dyan. Pagkatapos gusto mo agad ginaganon-ganon mo. Kasi nga gusto niya in a position of strength. Na parang, sabi ko, paano kung palagan ka? O gusto mo pala na, gusto mo na power to power? Oo. Edi, ano yan eh, yung ginagawa nila sa WP is parang ano yan eh, it's like a soft 44 moment. Oo. It's going to be a soft 44 moment. Yung mga nakikinig sa amin na nasa military, or yung mga nag-aaral sa military, you know, I know that your profession has a science in it. Mm. Tingnan nyo nga, just look at the geography. Just look at the geography. Mm. How are you gonna There's establish no supply chance of lines? ano. How are you going to establish supply lines? Just You you would actually need fighter jets. Bakla, bibili ka ng fighter jets. Ilan ang bibili mo? 2, 3. O makikipag-gera kang 3. Bakla. tapos ang gyabang mo na, no? Yung parang, huy, magising ka nga sa katotohanan, ang liit ng titi mo. Di ba? Parang, Masyadong, just, com- masyadong mayabang. just compare Ukraine and Philippines. Ukraine is connected to the European landmass. Mm-mm. Ang dali niya mag-establish ng supply lines, ha? Mm-mm. But look at what happened to Ukraine. Tayo pa, no? Nawatak-watak yung isla natin. Ang Diyos ko, Lord. Saka ito ang pinaka nakakaloka, girl. Gusto niya na in a position of strength. Bakla, gusto na nga i-shelve yung sovereignty issue. Ayaw pa. Ano ba gusto mong gawin dyan? It is unrealistic that they will give up their claim. Binigyan ka na nga ng middle ground. Let's just shelve the sovereignty dispute. Huwag na natin pag-usapan muna yung sovereignty issue. Pero ikaw, pilit mo ibinabalik yung sovereignty issue. Sinasabi mo, hindi may sovereignty kami dyan. Anong gusto mong gawin ng isa? Tumahimik. Alam mo yung nangyayari nito? This is like very Ukraine. Di ba nung March last year, di ba may peace talks na yan, di ba? Yung Ukraine sa Russia, di ba? Di ba may pa-deal na, di ba? Tapos hindi natuloy. Kasi nga gusto nila na, hindi, we would like to negotiate from a position of strength. So after over, magto 2 years na, kamusta naman yung position of strength? Diyos me. Sabi ni Jerpe, too much Hollywood movies. Ayan. Alam mo, may babasahin lang ako, ha. Kasi nabasa ko na
ito nabasa ko, no? Um, according to Psychology Central, Mhm. research suggests about two-thirds of people living with bipolar disorder Mm. will experience some grandiose delusion. Grandiosity Mhm. in bipolar disorders shows up along with other symptoms of mania, such as an expansive or euphoric mood, talkativeness, pressured speech, and racing thoughts. Wala naman po akong sinasabi, no? I'm just like stating facts. Alam mo yung mga tipong, sis, Oo. are you sure wala ka sa mania phase? Saan nagagaling yung ano, yung big dick energy? No? Saan nagagaling yun? Hindi ko Ah, kinakaya. grabe. Alam mo, talagang, alam mo pag talaga na-encounter mo siya sa in-person, Mm. bakla, parang, bakit parang ang dami mo? Na kayo ano, na, nag-meet in person eh, no? Alam mo yung pag nakausap, pag ano, bakit parang ang dami mo? Grabe siya. Bakit parang ang dami? Bakit ang dami mo? Oh, iba na naman to. Oo. Iba na naman to. Diagnosed ba siya? Ha? Yes, Diagnosed siya? clinically. Ah, okay. Oo. So, kaya may mga ano siya, may mga So, swings ang, talaga ang, ano. ang bipolar kasi, mania and depressive yan. Mm. So, pag mania, yan na yung bombastic sila, sense of Mm. grandeur. Pag, pag nasa depressive phase, merong persecution complex. Mm. Kita mo, di ba? Pag titingnan mo yung timeline, Mm. inaapi ako ng mga DDS. Mm. Uy, parang, parang, parang yung debate namin. Oo. After yung debate namin, nagpa-interview siya Mm. sa Filipino Free Mm. Thinkers. Ang sabi niya, tinatanong siya tungkol dun kasi inaano siya, bakit ba nakapag-debate yan, ganyan? Tinatanong siya, how was the experience? Sabi niya, it was the worst experience of my life. Sabi niya rin siya. Yes. Sinabi niya yan, ha? Sinabi niya parang, worst experience, horrible, ganyan. Mm. And then, New Year, ng taon na yun, Mm. nag-message siya akin. Mm. Despite all and everything, want to thank you for the civil and engaging dialogue earlier this year. It meant a lot to many, even if we and many others don't realize it maybe. Advance Happy New Year, Sas. Ano ka ba? Ibig sabihin baka tinanggap lang niya na kahit ano, parang part ng healing niya na yung kanyang yung worst part of ano tinatry niyang i-heal ang kanyang wound kaya binati ka niya. Ayan. Basta yun na lang talaga. Parang, bakit parang ang dami mo? At ano pa siya, Kakaiba, ha? no? At ang kakaiba pa sa kanya, parang, ano siya, girl? Parang gusto mo siyang ganituhin, no? Stay put. Dito, dito ka lang. Iligpit mo yung sarili mo. Kaya kita mo, sabi ko, girl, ano pinagsasabi mo na ano?
position of strength. Sinong maniniwala sa'yo na nasa position of strength ka? Oo. Basahin mo nga yung sinend ko sa'yo, Joey. Di ba ang sinasandalan mo, Amerika? Oo. So, basahin mo itong report na kung saan nagsusulat si Daria. Oo. Basahin mo yung title. The U.S. Defense Industrial Base is not prepared for a possible conflict with China. Okay. Ngayon, so i-scroll up mo siya, tapos hanapin mo yung malaki dyan, credible deterrence. Credible deterrence sa... Okay. Basahin mo. Ito, credible deterrence. A U.S. war with China would be disastrous. Impacts could include large number of military and civilian casualties and fatalities, wiping out significant portion of the US and Chinese militaries, expanding to other countries and regions, massive economic disruptions, possible escalation to nuclear war, and creation of large-scale environmental and humanitarian implications. It is critical to deter Chinese invasion and prevent a war. Ayun. There are two There, means, there are two main so, types of deterrence in the context of so, possible war in China. sabi mo, deterrence by denial, Deterrence saka, by denial, one, and the two, deterrence by punishment. sige, huwag mong basahin kung ano yung deterrence, basta i-ano mo lang yung, meron yung explanation. In both cases, a strong U.S. industrial base with sufficient munitions, stockpiles, and weapons system is critical for deterring Chinese action. Okay, Effective deterrence is based in part on having the necessary capabilities for warfighting. Yet, the United States Defense Industrial Base would have a difficult time sustaining a protracted conflict. So would its major allies and partners in Europe and Asia. Yon, correct. So, ayan. Tuloy pa ano natin. yan? Wag na. Ano ang pagkakaintindi mo sa sinabi? Ay, hindi maganda na ituloy ang war with China dahil ang daming mangyayaring hindi maganda. So, anong gusto niya? So, anong ibig sabihin mo ng in a position of strength? Hindi siya aware dun sa sa organization na sinusulatan niya na meron silang material na ganito. Nakakaloka si Javad. Sabi niya, ito okay, papabasa ko sa iyo kasi term of art tong in a position of strength eh. Okay. So, ibibigay ko sa iyo wait. Ito pala. Wait. Ito kasi si Darius, gamit ng lengguwahe, hindi niya talaga naiintindihan. So, ito iano ko sa iyo to, there. Ayan, yung meaning ng position of strength. A position where you have an advantage over someone, especially in a discussion. Ayan, yun nga yung llamado. Yung llamado, yung in advantage. Oo. Ayan. Ayun. So, ano pa? So, paano daw ginagawa ni BBM na sa position of strength? Okay, Javad. Diba? Ano kayang ibig sabihin yan? Ewan ko dyan. Hindi kasi niya naiintindihan ang ibig sabihin ng negotiating from a position of strength.
Okay? Mm-mm. Sa negotiation, ito. May pinadala ko sa'yo uli. Okay. Okay. Ayan, asan ang pinadala Basahin mo? mo siya, girl. Mm. Ay, teka. How to negotiate. Ayan. How to negotiate with someone more powerful than you. Okay. And galing saan to? Saang publication? Harvard Business Review. Ayan. Okay. So, tingnan mo yung may heading dyan, what the experts say. Ayan. What the experts say, there is often strength in weakness. Says Margaret Neal, the Adams Distinguished Professor of Management at Stanford Graduate School of Business. Having power typically reduces a person's ability to understand how others think, see, and feel. So being in this less powerful position actually gives you a better vantage to accurately assess what the other party wants and how you can best deliver it. And when you do your homework, you'll often find you've underestimated your own power and overestimated theirs. Says Jeff Weiss, a partner at Okay. Vantage Partners. Mm-mm. Okay. So, ito yung mga gagawin mo dapat to negotiate with someone powerful Mm-mm. than you. Okay? So, tingnan mo yung understand your goals. Okay. Make a list of what you want from the negotiation and why. This exercise will help you determine what would cause you to walk away so that you build your strategy within acceptable terms. Equally, if not more crucial, is to understand what's important to the other side. By studying your counterpart's motivations, obstacles, and goals, you can frame your aims not as things they are giving up on you, but as solutions to a problem that they have. So this is actually from negotiation science. No? This is Mm-mm. just condensed. Mm-mm. Um, Ang so, ganda. Mm-mm. so anong, ito pa. Puntahan mo yung heading, Principles to Remember. Ayan. Principles to remember. Do put yourself in their shoes. It's crucial to understand what's important to the other side. Remember your own value. You are at the table for a reason. Ask questions. You'll get valuable insights into their motivations and interest. Don't don't wing it. Nothing beats good preparation. Ayan. Wag raw barbara. Don't depend on single strategy. Develop a range of responses to push the negotiation in your favor. Don't copy aggressive behavior. If they make threats or demands, stick to your goals. So, so hindi nga, ano yung sinasabi niya ngayong position of strength? Saan galing to? Anong, alam mo yung parang, dude, sa mga nag-aral at alam to, hindi mo sila maloloko. This is the problem with people trying to present themselves as scholars, no? Tapos, ang gagawin nila, lolokohin nila yung mga tao, gagamit sila ng mga ganyang salita, tapos hindi nila ipapaliwanag. So, paano yan? True. Buti lang nandyan ka, Sas. Meron ka kontente yung na-explain mo yung sa negotiation. Yung meron ka pang mga illustration. Ayan. Diba? Bet na bet ko yun eh. Kasi nga, it is a fact of life that you will never be able to negotiate with someone you're equal. Because equality is a myth. No, it's not the fact of life. Okay? There will always be someone lower than you in power and higher than you in power. Diba? Halimbawa, ikaw. Ikaw,
nakapag-negotiate ka na ba ng salary mo? Oo. Oo. Okay. In that negotiation context, who is more powerful? The employer or ikaw? Siyempre yung employer kasi yun yung magbibigay eh. So how were you able to negotiate something beneficial to you even though na mas powerful yung ka-negotiate mo? Yung yung minention dito, yung you have to provide solution to their problem. Exactly. Yeah, So, yan. So parang, so, because so mm, go, because I go. know I can provide set of skills that is important for them. 'Di ba? Kasi ang problem nila is to get someone who knows how to do specific task for the company to run. So therefore, that's what I'm going to highlight, 'di ba? I have that skill set. Di- di- Mm. did you need to bring your entire barangay in order to be able to negotiate with your employer Of and course get the, not. And and, ito and nga, get and get a mm, deal that would be acceptable to you? No. of course not. At saka ito yung I don't even have to no, yung parang yung yung sa salary negotiation, 'di ba? Yung mga tipong magse-threaten ka na, ay hindi sige, kung di nyo kayang ibigay, alis na lang ako. Yung mga ganon. 'Di Mm-mm. ba? Yung mga, 'di ba yun yung parang mag-negotiate ka from yung feeling mo yamadong-yamado ka That's eh, 'di ba? that's yung Yung feeling feeling mo mo from a parang, position of strength. Mm-mm. oo, yung feeling mo of the position of strength ka, 'di ba? Yung mga ganun, parang, ayaw nyo, sige, alis ako. Ganyan. I mean, ano, in certain situation, you might you might get it kapag ganyan yung attitude mo. But definitely, it's not going to be something that Well, will yield well, positive result. Kasi well, syempre parang, if 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 ikaw lang ang may skills na ganon, you can do that. probably, oo, correct. Pero kung kunwari, yung normal na, yung general rule is that, if magagaganyan ka, the company will definitely, actually, even if ikaw lang yung may skill set na ganun at the moment, if you're going to act that way sa company, ngayon yung mga companies ngayon, they are giving more importance sa attitude. 'Di ba? Okay. So halimbawa, Joey, Mm-hmm. um, so negotiate your salary with me. Mm-hmm. Okay, negotiate your salary with me. Mm-hmm. Kung ako employer mo. Sabihin ko, okay, Joey, how much salary do you want? Do you expect? 100,000 pesos. Okay, why do you, Mm-hmm. okay, well, I can only give 50,000. 1,000? 50,000. 50,000, gano'n. Well, if this is the salary that you are going to give me, I will definitely look for different options. Ganyan. 'Di ba na that that I'm definitely going to consider your offer. But I But am going to explore but other ser- opportunities as but well. but seriously, Miss Mm. Everyday, what are your Mm. other options? Do you have other options that you can get 100,000? Yes, ma'am. Because, ang tawag dito, sasabihin ko, ito na yung receive ko eh. Ito na yung Okay, nare-receive ko sa yan. okay. Ikaw naman yung boss, ako yung mag-negotiate. Mm. Miss Sasot, how much is the salary that you want from this company? 100,000. 100,000. Okay, 100,000, but we can only give you 50. Okay. Um, I can accept 50,000 as salary, Mm-hmm. but are you willing to accept me with 50,000 salary, but I will only give
60, 60% of my time. Mm. Mm. And then, Mm. after 6 months, Mm. if you evaluated me and I surpass all the metrics, Mm. can I get 100,000? For the 60% of the time. No, 100%. So for the first six Ah. months, I will give 60% of my time for 50,000 salary. Ah. And then if I Ah. pass all your metrics after 6 months, are you willing to raise my, are you willing to renegotiate my salary to Ah. 100,000 and then I will give 100% of my time? Yeah, sounds Di ba? If, amenable. Kasi parang di ba? ano eh, parang actually parang wala naman siya talagang increase eh. Kasi, 'di ba? Parang wala siyang increase eh. So, yeah, of course, that's going to be advantageous for me as a company kasi it's not gonna cost me more if you're going to be full-time at 100. di ba? Mm. Di ba? Wala namang negotiating context na Mm. equal terms kayo. Kahit nga sa Mm. divorce eh. Mm. Equal terms ba yung sa Mm. divorce? Mm. Wala. Mm. You have to accept the fact na hindi kayo equal. Okay? Ah. But you need to work on that situation. Hindi yung maghihintay ka pa na i-equalize mo kayong dalawa kasi girl, Ah. you will be Ah. wasting a lot of opportunity. Do you see what I did, Mm. Joey? Na Mm. if I were the employee, and then I know na, syempre I will negotiate, no? If Ah. I will just walk off, Ah. is there Ah. a chance na I can get 100,000 sa iba? Mm. It might not be the case. So I will be wasting a lot of Mm. opportunity cost. Mm. Maybe Mm. after Mm. 6 months pa ako makahanap ng 100,000 or after one Oo. year. Eh ito na nga, Oo. sabi ko na, well, I'm willing to accept 50,000, but I was just gonna give 50% of my time, 60% of my Oo. time. But after 6 months, are you willing to renegotiate Oo. to Mm. raise my salary And to and ito 100,000? yung offer mo, no, yung offer mo will not also hurt the company kasi ikaw yung offer mo is 60,000 50,000 pero 60% of your time lang yung Hmm. gagawin mo. Pero kung na-deliver mo yung what I need ng 60% of your time lang, then I will give you the 100,000 per month ng full time. Na basically, parang wala rin naman talagang increase, 'di ba? Sa part mo. And yet sa akin, nakita ko na it's all worth it, 'di ba? Na ma-deliver mo naman siya talaga at ano, ganun. So it's a win-win situation. Beneficial for both Exactly. of us. Exactly. So, kung ikaw, you know that it is a fact, a negotiating context will never be equal. And if you're going to wait for the time na magiging ka-equal mo yung ka-negotiate mo, bakla, you will be It's not wasting a gonna lot of time. It is not it is not the fault of your adversary, of the other party, that they're stronger than you. It is the situation. You have to accept the situation for what it is. Ngayon, hindi mo babaguhin yung context. Ang babaguhin mo yung negotiator. Oo. But that's Di what ba? they're doing, ano, yung ano, O, itong mga ano. Oo, sabi nila, ay ayaw namin si Duterte kasi hindi niya makuha yung 100,000. Oo. So, ito ngayon si BBM, ito i-insure niya, makukuha niya yung 100,000. Paano 100,000. mo makukuha? Paano mo nga makukuha yung 100,000 bakla? Eh, unequal pa rin yung
unequal pa rin yung power ninyo. True. Mm. Nagigets mo? Nagigets mo Mm. yung ito Oo. kasi hindi magets ng mga ordinaryong Pilipino, no? Oo. Kasi ang mga ordinaryong Pilipino, Joey, they don't negotiate their salary. Kung ano yung sinabi, yun na yun. Correct. Oo. It's Totoo. Tapos ikaw hindi, lang nakaka-explain ng mga ganito na malinaw. Yung mga di ba? ganitong bagay. Di ba, ito yung mga ordinaryong tao kasi na hindi nila alam kung paano mag-negotiate ng salary. I don't Oo. even think na they have ever negotiated salary in their entire Oo. lives, no? Di ba? Oo. So, Totoo. itong si Javad, halatang alam mo hindi niya alam yung pinagsasabi niya. Oo. Kasi nga pag kinwis mo yan si Javad, magta-tantrums. Kasi Kaya nga, nga hindi he's mo negotiating from the position of power. gusto pa rin niya, no? Parang ganito lang yan, no? Parang ganito lang yan. Pokpok ako. Oh, nandyan ka. Sabi mo, pokpok, magkano ba ang serbisyo mo? 200, $200 per hour. Ang mahal naman, ganyan. Wala bang tawad? Okay, magkano ba kaya mo? Ah, pwede bang $50 na lang? Okay, $50 pero hawakan ko lang. Hawak lang? Oh, Mm. bakit? Na, na, 50 lang. nagigets nyo ba yung negotiation? So yun yung hindi niya maintindihan. You will never be ever equal in a Oo. negotiating context. Oo. Bakla ka, sino ka equal mo? Oo. Hindi, bakla, that's not a reality of life. Nobody is Oo. equal with everyone. Equality is only an abstract concept, but when you look at the concrete situation, it is unequal. So, ano yan yung position of strength? Ano yung sabihin? Equal kayo? Parity kayo? Bakla, parang, ano ba yan? Jabat? Huwag mo pag naluluko yung mga tao. Diyos ko, dahil. Totoo. Alam mo yung, there is a concrete reality and there is a reality based on your delusions because maybe, I don't know, you are in your mania phase. Yun yung problema no? Joey, na parang, so, parang ganito, no? This is a historical example. Nung buhay pa si Mao, saka si Kissinger, kamamatay lang ni Kissinger. So alam niyo naman yung nangyari no, Civil War. So yung natalo ng Communist Party of China, napunta ng Taiwan. And Taiwan is an ally of United States. So nag-usap sila ni Mao. Sabi ni Mao kay Kissinger, okay, nasa inyo ngayon yung US. Ay, nasa inyo ngayon yung Taiwan. Well, give us 100 years, babawiin namin. We will take it back. So, Kissinger naman, I think less than 100 years. Sabi ni Kissinger na magagawa niya yan. Sabi ni Kissinger, I think less than. Sabi ni Mao, no, I think, no, 100 years. And this was like way back in the 1970s. Do you see? Do you see how sophisticated people think even if they are adversaries? Ako pag ganito sabi ko kay China, okay. Kayo ngayon ang yamado ngayon dyan. Okay? I'm willing to shelve this sovereignty issue. Let's trade. But give us 100 years and we will demand more. Kasi you need to be realistic. Ano ba yung achievable goal? Di ba sabi nga ni Mama Lenny, we should have smart goals. Tama na naman si Mama Lenny. O, diba? Hindi, ang sabi nga niya, di ba, ano daw siya, parang Ukraine, lumalaban. Kita mo tong Ukraine, look at the negotiating context of Ukraine. In March 2022,
ang naano pa lang in several cities pa lang, no? At nandun na nag-open na ng negotiation. Mm. Ayaw nila. No, we don't accept. Okay, tuloy ang laban. Now, December 24, 2023, ang na-occupy na ng Russia ay halos buong coastline na ng Ukraine. Ukraine. Mm. So, anong sa tingin mo the best time that they should have negotiated? Ngayon? Or noong March Oo. 2022? Wala na. Ang Ngayon, pangarap mong kasi, oo. kasi ngayon, bakla, pag state-to-state relations, no? If a state already spent blood in claiming something, hindi mo naman mahirapan ka ng mabawi. I-reverse. Even though na the original even though na ang original na is illegal. Kasi sa international relations, ang pinag-uugatan ng law ay facts. Okay? Merong tinatawag na fait accompli sa international relation, international law. Ano ibig sabihin ng fait accompli? Accompli. Accompli. Even Fight accompli. even though na it was accomplished in an illegal way, okay, or whatever, wala ka ng option but to accept it. Accept it, oo. And then, that's the new fact of the situation. At dun ka na mag-proceed. So, ngayon, yung posisyon ng Ukraine, gaga ka, ayan na, yan ang fait accompli. So, paano mo to i-reverse? So, para i-reverse mo to, makikipaggerahan ka uli. So, ilan na naman yung mamamatay sa'yo? 200,000? Bakla, wala ka na. Ilang years. So, yung opportunity, ayan ang problema sa mga ito. They are living in a fantasy world. Parang feeling ata nila, parang si Pinoy ito, di ba? Nung sa 44, di ba? Ang basihan niya noong gera dun is video games. Di ba naalala mo yung naging insert na-imbier na yung isa sa mga byuda? Yung tinanong niya na, naglaro ka ba ng video games? Kasi nga yung parang gusto niya ipaliwanag yung yung naging niya, strategy niya. Kadiri. So ito na yan. So ganito rin yan. Parang it's irrational. So, di ba? Can you imagine, meron kang military victory, clear military victory, paid by blood over CPP and PA, and you don't want to claim it in its logical conclusion. Pero ito wala pa namamatay. Feeling mo. Wala pa na. Feeling mo. Meron kang ikaw na yung winner. Position to to demand. Correct. Unilateral concessions. Parang, gusto na lang matulog ni Joey 4 a.m. Ako na magsasabi, Joey. Oo nga. Hindi, maghahatid na ako ng aking mudra. Ayan. Para sa simbang gabi. Maraming salamat sa mga nagpuya. Last na simbang, last na simbang gabi. Ayan. Mag-Christmas live tayo. Christmas? Siguro mga 25 ng gabi. Okay, fine. Ganun. Ayan. Okay. Hosha. Ay, sa mga natulog, panoorin nyo yung latter part. Ang ganda-ganda. Ang dami ko natutunan kay Cosmological Woman of the Universe. Ayun. Okay. Hosha. Sige, bye-bye. Bye-bye.